Ang tusong katiwala sa sari-sari store. Sa isang tahimik na barangay, si Aling Merly ay may maliit na sari-sari store na pinaghirapan niya. Dahil sa dami ng kanyang gawain, kumuha siya ng katiwala, si Carlo, isang 17 taong gulang na binata. Pinagkatiwalaan niya si Carlo sa pera at paninda, umaasa sa kanyang katapatan. Carlo, ikaw nang bahala rito ha. Marami pa akong asikasuhin. Tandaan mo, mahalaga ang aking tiwala sa iyo. Opo, Aling Marley, hindi ko po kayo bibiguin. Makalipas ang ilang araw, mag-isa si Carlo. Nilingon-lingon niya ang paligid at palihim na kumuha ng isang soft drinks at candy. Konti lang naman ito, hindi naman siguro mapapansin. At may biglang dumating na suki. At biglang nataranta agad si Carlo. Carlo, pabili nga ng isang bali ng soft drinks at dalawang candy. Si Carlo ay nataranta na patingin sa kulang na stock. Pasensya na po ma'am, konti na lang pala ang stock. Kulang pa ang in-order ni Aling Marley. Ha? Kanina pa ako naglalakad para dito? Bakit biglang wala? Hindi na mapakali si Carlo, natutulala siya habang nagbabantay ng tindahan. Carlo, pabili nga ng load, 100 pesos. Pasensya na po, wala pong load ngayon. Mabilis po kasi maubos. Ano ba yan? Lagi na lang walang stock dito. Paano ng mga suki nyo? Umalis ang suki ng mainit ng ulo. Si Carlo ay napaupo sa gilid at napapaisip. Ano ba tong ginagawa ko? Paano ko malaman ni Aling Marley? Dumaan ang isang buwan, dumating si Aling Merly. Tiningnan niya ang mga paninda at record book. Halata ang pagkadismaya. Carlo, bakit kulang ang paninda? Bakit hindi ito ba ang kita sa pera na nawawala? Pasensya na po, Aling Marley. Nagipit lang po ako. Ginamit ko pa ang pera para sa load at soft drinks. Hindi lang pera ang nawala, Carlo. Nawalan ka ng tiwala ko. Ang tiwala ay parang salamin kapag nabasag, mahirap nang ibalik. At dumating na nga ang araw. Napaiyak na lamang ang binata na labis ang pagsisisi sa kanyang mga nagawa. Ilang araw ang lumipas, makikita si Carlo na abala sa pagbibilang ng paninda at pag-aayos ng record book. Aayusin ko ang lahat. Babawi ako. Hindi na mauulit ang pagkakamaling ito. Dumating si Aling Merly at nakita ang pagsisikap ni Carlo. Carlo, nagpamali ka. Oo, pero tinama mo rin ang mali mo. Hindi lahat kayang gawin yan. Nakikita ni Aling Merly ng determinasyon ni Carlo, unti-unti nang bumabalik ang kita ng tindahan at kanilang mga suki. Kaya naman, ang kwento ni Carlo ay nagtuturo sa atin na ang tiwala ay isang kayamanang dapat ingatan. Ang pagbabago ay posible kung may pagsisisi at aksyon. Salamat po, Aling Marley. Mas magiging tapat na po ako mula ngayon. Kaya naman, ang aral ay ang tunay na katiwala ay hindi lamang tapat, kundi handang itama ang kanyang pagkakamali at muling bumuo ng tiwala. Hanggat sa muli. Salamat sa panonood.